Nako guys, hindi ko na videohan. Dumapo do sa bubong. Let's go. Ate, itong apat. Tawin na po yan. 99. Parang tayo po, tita. Yan, kailangan natin to sa kalapate. Ano? Kalapate? Oo. Yan pala oh. Yan yung alin? Yung basil. Oo. Oo, ito. Ay, yung dahlia. Dahlia. Naku, maganda yan. Good morning mga kaebon. Alright, so magtotos na naman ulit tayo. Panibagong araw na naman. Same location dun sa kung saan tayo nagtos. Dito lang to sa Barangay Sukad. So this time nadagdagan yung young bird na itotos natin. Dinagdag natin yung anak ng kaluluwa line. Bali dun sa vlog ko nakaraan, nilagay ko muna siya sa breeder section, di ba? At pinagpahinga muna natin. So naka-recover na siya. Tapos nilipat ko na sa pliers ulit. So inuulit natin yung mid-toss natin sa mga young bird para parang exercise na lang din para mapamiliarize sila dun sa kanilang ruta, no? Kasi yung ginawa kong mid-toss noon, kung saan ako nagtotos, kaliwa, kanan, ganun. So mali pala yun. Kasi naghabol nga ako dun sa training ng club, kaya yun ang nangyari. Gusto ko sana silang isali, kaya medyo napalayo yung kanilang toss. Pero yun nga, so hindi maganda yung nangyari, kaya ngayon ulitin natin yun. So dapat uulitin mo yung lugar kung saan ka nagtoss. Kung halimbawa mayroong mga nahirapan, ganun, so ulitin mo para mas mapamiliarize nila. Itong mga young birds na to, 3 to 4 months ang edad. Hindi tayo dapat magkumpiyansa. Kahit sabihin mo pa na may linyada yan o matalino yan, mas maganda doon ka sa basic, no? Unti-untiin mo yung pagtotos hanggang sa pag umidad na sila, yung tamang layo, yung tamang distansya na para doon sa edad nila. Kasi pagka masyadong malayo, ang tendency naman talaga ay mawala. Malaki yung chance na mawala. Ayan. O kaya pagka umuwi hindi on time, kamukha nung nangyari doon sa anak ng kaluluwa line. Ayun. So ayan, magtotos na tayo ngayon. Isa-isahin natin ulit para masanay sila. Time check 6:20. At ang weather update sa Sukad 24 degrees. So tamang-tama lang. Kaya mag-toss na tayo. Ito yung una nating ibon, yung si kaluluwa. Okay. Mapigat pa yung katawan niya. Dito eh. Dito tuloy. Nako guys, hindi ko na videohan. Dumapo do sa bubong. Doon sa bubong na yun. Yan, sa bubong na yan. Yan. Bihira naman. Ay. Nako po, anong klaseng ibon yan? Ayun yun, lumipad, hinabol ng ibon eh. Tignan natin. Ayun siya oh. Wala, first time natin siya kasi initos. After nung umuwi siya galing San Leonardo. Hindi bago siguro. Next bird. Okay, yung last natin si Bunso. Okay, Bunso, let's go.
Alright guys, so tapos na tayo mag-meet toss. Mukhang nahirapan pa yung mga warriors natin ah. Pangalawang beses na nga sila nag-toss dito eh. Mukhang ano pa, matagalan pa mag-ranging. Pero palagay ko yung kaninang matagal si Bunso yun. Saka si yung pinakabata eh. So siguro mga 2 beses pa natin itotos dito para talagang ano, ma-practice. So ngayon pupunta tayo sa palengke ng Apalit. Mamamalengke muna ako. Ayan, yung mga pinapabili si Mrs. sa akin. A few moments later. Alright, so dito na tayo sa palengke ng Apalit. 6:49 AM. So bibili muna tayo ng mga gulay tsaka prutas na pinapabili ni Commander. First time ko magbablog na namamalengke. So ano ba pinapabili sa akin ni Commander? Manggang hilaw. Mukhang naglilihi yata yung misis ko ah. Tapos mani, mais, toge, kasi magluluto daw siya nung ano, parang gulay na may tofu. Ayan. So hanap muna tayo ng toge, syempre. Importante yun. Toge. Sinong may toge? Ito mga nakahalo na eh. Nakahalo na yung toge nila. Wala nakahiwalay. Nay, may nakahiwalay ka bang toge? Ay, konti lang po. Mas konti pa, mas okay lang. Pangsasawag ko lang. Ayan, tama-tama meron. Okay na pa. Apo. Yan. Ayan, pwede na yan. Buti na lang, nakahanap tayo. 15 pesos. Ayos. Ito pa na eh. Ayan, meron na tayo. Hindi ako nakapagdala ng eco bag, sayang. Para sa amin hindi ako mahirapan, pero lalagay ko na lang doon sa compartment ng ano, ng motor. So bibili natin yung mais. Dito may binibilan ako dito ng mais dito sa harap. Cute ng baby oh. Ayan. Magkano po mani? 90 lang po yung kilo. Pabili nga po. 100 na po. 100. Parulot na rin dito. Ayun, may manggang hilaw din. Sa manggang hilaw po, magkano? 150. Pinapabili yung Commander sa akin. So, bili tayo ng mani, 100 pesos. Tsaka, subukan natin makabili. 1 kilo po na mani, yung manggang hilaw. 1 kilo maganda. Sige po, pili kayo. Hindi ako marunong mamili. Ate, itong 4. Tawin na po yan. 99. Tagal tayo po, tita. Ayan, maglalaga kasi ng mais si mga anak ko, gusto ng mais eh. Pili tayo ng maliliit ng sibuyas. Ayan, pwede na muna to. Ayan. 25 pesos. Sige. Yung mani ano? Ay, mani, mais pala. Ito, okay. Oh, yan, puti. Tsaka, magkano ba to? Isang plastic? 60. Oh, sige. Tsaka, eto. Kaya naman, yung yellow, magkano? Pindot, malago. 58 lang to. 8. Sige, dagdagan natin. Ito, tigi-tigisa lang. Okay lang yan. Yung isa kasi. Yan, ito. Tatlo. Pindot, aglan. 57, 58. Sige, okay na yan. Ano pa? Ano pa pala, luya. Ayan, kailangan natin ito sa kalapate. Ano? Kalapate? Oo. Mabisi yung mga kalapate ngayon. Inuubo? Pinaano pa kailangan. May bawang, luya. Pang maintenance? Oo. Yung tao nga, hindi yung mga ganyan eh. Naman. Bihira. Okay, uwi na tayo. Kompleto na yung napamili natin. Dami. Napadami yung mais ko. Kasi mura naman. Tsaka at least pwede pa maglaga ng 2 araw. Diba holiday ng ano, Tuesday tsaka Wednesday. So, ayan, pwede pang ano, kumain ng mais yung mga anak ko. 2 araw silang kakain ng mais. Tapos yung misis ko naman, binili ko ng manggang hilaw.
Mukhang naglilihi yata. Kaya ano, gusto naman hanggang ilaw. Oh. Okay, ito ang bagong palengke ng Apalit. No, wala na doon sa kanto. Wala na doon sa kanto yung palengke. Yung lumang palengke giniba na. So gumagawa na ng bagong building doon. Building na yung ginagawa. Parang shopping mall din. Apalit Town Center. So ito yung NMAX natin. Dito natin nilagay sa compartment lahat nung mga pinamili natin. Akalain nyo kasyang kasya oh. The best talaga yung compartment ng NMAX. Sobrang luwag. So sige, sasara na natin. Ayan, swabe lang yung pagkakasara. So ito si Maverick, yung ating stand pa pala. Yung ating NMAX na orange. So drive na tayo. Pauwi. Yung NMAX natin na orange, nilagyan natin ng sticker ng Emonok TV. Ayan, para may trademark tayo. Tama-tama doon sa kulay niya, no? Kulay orange. Diba? So binlog ko yung ano niyan gumawa ko ng parang short video dito. May share nga ulit sa page ko. Napakaganda nitong motor na to, ang ganda ng pagkakagawa. Parang pang show So nabili natin to second hand lang. So pero almost brand new pa ang nabili natin. Pero naka-setup na to ng ganito. Kaya pagkakita ko nito sa post, binayaran ko na agad. No? Sobrang ganda nga. Nagandahan ako doon sa itsura niya Hindi naman tayo nagsisi. Pero yun nga, maraming proseso pala yung ano dito, yung pagpapa change color. Ako lang gumawa nung ako lang nag-asikaso ng pagpapa change color dito, yung papeles, pagpunta sa HPG, sa LTO. Kaya natutunan ko yung proseso dahil ako yung gumawa. So wala akong pati yung pagpapanotaryo. So ako lahat yun. So ayun, so nasa pangalan na natin itong motor na to since October last year, hindi ako nagkakamali. Tama ba? Ayun, so ayan yung katas ng natin yan ng pinagpagura natin, kaya ingatan natin yan. So yan. Alright, so balik na tayo doon sa bahay. At marami pa tayong gagawin. Magpapakain pa ako ng breeders at saka lilinisin ko pa yung mga poop tray nila kasi ngayon yung araw ng kuhanan ng basura doon sa aming barangay, kaya kailangan maisabay ko na yung mga kalat ko, yung mga basura ko doon sa sa breeder section ko. Alright. Many minutes later. Okay, andito na tayo sa bahay. Silipin lang natin itong mga tanim ni Aponje dito sa bakura namin. Ganyan pala Yan yung alin? Yung basil? Oo. Ito. Yung dahlia. Dahlia. Ako, maganda yan. At yung basil, naabos ko na doon. Ganun din. Makapagpatubo lang tayo ng kahit dalawa niyan, ba? Baba na yung bagay na yun. Oo, tapos tutubo na, magkakabuto na naman yun pag namulaklak. Ay! Ang dami namin tanim, Si Aponje nagtanim niya, talbos ng kamote. Ayan, Tapos merong pechay, mustasa pa. Tapos may kamatis. Ngayon po masyado, ay pechay, ay mustasa. Mustasa to. May kausap mo. Ay binablog ko. Oo. Kasama ko sa vlog. Tapos ito yung pinakamarami, napakalago. Okra, spinach. Kasi dito ako nagtatapon ng dumi ng ng kalapate. So nung natutuyo na, nagiging lupa. Meron dyan din. Pero dito talaga, kaya tingnan nyo naman yung nag-resulta, napakatindi ng tubo. Biglang tubo yan Isang linggo. Taas na. Pero yung kamote ko, talbos din. Ito, anong araw kayo? Lunes, Mercury, 3 days before. Pwede na i-harvest yan. Saan ba yan? Sa munggo? Sa munggo. Siligang. Siligang. Masubukan. Sarap na. Masarap yan. Fresh tawag hindi masarap. Dito na po. Organic pa, no? Oo, kita mo dito sa... Oo, napakataba ng lupa,
Kasi nag-ano na yan, may fertilizer ng kasama yan eh. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Salamat sa inyong suporta mga kaebong. Muli, ito ang inyong nervyosong pansier, Ebong Lok TV. Keep safe, God bless. Bye-bye!